sa ating lahat, mga kapatid. Halos 2 buwan po tayong hindi nakapag-speak dito dahil binigyan natin ng opportunity yung ating mga bisita at yung mga kapatid natin dito na ginagamit din ng Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sapagkat kahit hindi na siguro ako mag-speak dito, ay po pwede na sapagkat magagaling na itong ating mga speaker ngayon. Kamukha nila Andeng at saka ito si Ezekiel ay pwede na po ito. At saka siyempre, nasan yung anak ni Tupay? Kanina nakita ko yon. Pwede na rin mag-speak dito. So, magkakaroon tayo ng satisfaction when it comes to mga ginagamit ng Panginoon dito sa pulpit. Habang tumatagal ay hindi po isang tao lang ang pwedeng gamitin ng Panginoon, kundi napakarami. Ang ating po topic ay may kinalaman dito sa ito ba yung topic natin? Yeah. Topic po natin ay may kinalaman po sa contentment. Learning the secret of true contentment. Pag-uusapan po ang contentment ay mabigat po ito. Madali po siguro sabihin ng tao na kontento na ako sa buhay ko pagka siguro nasa sa kanya ng lahat. Pero kung nagsisimula ka pa lamang sa buhay at marami kang pangarap, mahirap sabihin kontento na ako sa naabot ko. Pero bago po tayo tutuloy, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon namin Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa inyo sapagkat ang kaligayahan dito sa buhay na ito ay hindi masusumpungan sa sanlibutan kundi sa inyo lamang. Bigyan niyo po kami ng puso bukas para makinig sa inyong salita. Huwag niyo po tulutan ng kaaway na madistra kami sa aming pag-aaral ng salita. At ang pag-aaral namin ito sa aming subject matter ay maglapit palalo sa aming relasyon sa inyo. Maluwalhati kayo sa aming buhay at lalo pa kaming umasa, magdepende sa inyo sa buhay na ito. While we wait for the coming of our blessed Savior, Jesus Christ. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo po, yung contentment ay dinefine po as, ito po yung definition ng contentment, a state of peaceful satisfaction, acceptance, and happiness with one's current life, possession, circumstances, rather than an static emotion. Yan na po ang definition ng contentment. Nakatali po ito sa satisfaction, peaceful satisfaction, or happiness. Kaya pag sinabing kontento na ako sa buhay, ibig sabihin, masaya yung tao ngayon sa kanyang buhay. Ngayon po ay buksan po natin yung ating Bible doon sa binasa ng ating kapatid kanina sa Philippians chapter 4, verse 11 to 13. Ito po ang sabi, mag-verse by verse po tayo. I'm not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Sabi po ni Apostol Pablo, siya po sumulat nito, hindi dahil daw po siya ay nagpaparinig, dahil may kailangan siya. Sinasabi niya lang po ito just to share what he has learned. Wala siya sa 5-star hotel na umihigop ng iced tea at tuturuan niya tayo about contentment.
in life. Madali po kasi magturo ng contentment kung halimbawa, umiinom ka ng buko juice, nandun ka sa nasumbo, nakataas yung iyong paa, tapos may tent, tapos ang lamig ng hangin. Mahataw sa mukha mo gano'n, tapos ikaw naman, panay ang lugay ng buhok mo, umahaura ka, tapos aksombrero ka, hindi ka natatamaan ng init. Ang sarap ng pakiramdam, di mo ba? Madali pong explain ang contentment pagka ganyan ang iyong pakiramdam. Pero ito si Apostol Pablo, when he wrote this Philippians, alam niyo kung nasan siya? Nasa kulungan. Hindi humihigop na iced tea. Nakatali ang kanyang kamay. Nakatali pa ang paa. Kasi po gano'n po ang Roman way of punishment. Yun po ang jail doon. Ang jail natin dito, madali eh. Free ka sa loob ng kwarto, pero doon, nakatali ka, nakagapos ka, nakakulong ka pa. Eh, paano niya naisulat ka? Nakagapos pala siya. Eh, siyempre, meron naman ng free time. Pagka ikaw ay hindi nakagapos, ay dyan, susulat ka. So, yung sulat na yan, nakarating dito sa Pilipos. At maganda po, alam niyo kung bakit, mga kapatid. Kung hindi po siguro nakakulong si Apostol Pablo, wala siyang time sumulat. Eh, sa kulungan po, mahaba po yung time eh. Di ba? Ang gagawin dyan. Magmuni-muni. Hindi ka pwedeng mag-cellphone yan. Hindi ka pwedeng manood ng TV. Wala pang TV nun, tsaka wala cellphone. So, sulat. At itong sulat na iniwan niya sa atin sa chapter 4, napakaganda. Sikreto raw para ang tao makontento anuman daw ang kanyang kalagayan sa buhay. Noong 1965, may sumikat na kanta. Ang kanta po sinulat nitong Rolling Stones through Mick Jagger. Sino si Mick Jagger? Yung I Ain't Find No Satisfaction. Yung mga pinanganak noong 1960s. Ako hindi pa ako tao dito eh. 1973 po ako. Alam niyo po ang tao daw po ay hindi daw po talaga sadyang marunong makontento. Sa buhay na ito, meron ng taong pamamaraan para siya ay sumaya. No? Mag-enumerate tayo. Hindi po masamang pasahin natin sarili. Sabi pa nga yung daw pong taong mababaw ang kaligayahan, madaling sumaya. Meron naman taong mahirap pasayahin. Kaya daw yung taong madaling pasayahin, meron lang daw kapiyan sa umaga, buo na araw nila. Yung iba naman, makapag-games lang sa cellphone, ng 1-2 oras, okay na siya. Meron naman dyan, makapanood ng telenovela ng 30 minutes o kaya reels, happy na yan. Meron namang tao, nasa sa kanya na ang lahat, kamukha ni Solomon, hindi pa masaya. Di ba? Napag-aralan natin yung life of Solomon. Sabi niya, everything under the sun is meaningless. Vanity of all vanity, sabi niya ganyan. Why? Because contentment is a choice. Happiness is a choice. Choice po yan eh. Pag gusto mo sumaya sa Panginoon, madali yan. Piliin mo kung saan ka sasaya. Kaya mahirap pagkatao, nakadepende sa iba't ibang bagay ang pagsaya. Ano ba? Wala yan natin. Materialistic. Pagkatao, materialistic. Hahanapin niya kasayahan sa material na bagay. Pwede siya sumaya. Sasaya ka naman. Ako, nung una ako nagkasasakyan, saya-saya ako. 17 years old ako nag-drive. Ayaw ko nadudumihan yung gulong. Panay iskoba ko ng gulong. Isang araw, nahulog sa gutter ng sasakyan. Nagasgas. Sabi ko, yung lahat ng 1 buwan, 2 buwan kong enjoyment doon sa sasakyan, na-disappoint ako. Sabi ko, ganito lang pala mangyayari dito. Punas ka ng punas, nahulog yung isang gulong. Diyan sa may Santo Tomas. Sinisimento yung parsada. Naikater mo. Lusot yung gulong, gasgas. So, alam niyo mga kapatid, ganyan lang po dito eh. Pagka po sa material tayong bagay umasa, we can easily be disappointed. Liligwak yung ating kaligayahan. Sapatos. Pag bago ng sapatos, ayaw mali ka po kanya, may dalang tissue yan. Pag walang nakakita, punas-punas yan. Siguro nakaka-relate yung iba dito. Pagka nakabili ng isa, bibili pa ng isa. 2, 3, kukumpletuhin yung lahat ng kulay. It gives us happiness. Hindi masama yan. Nagdadala yan ng kaligayahan sa atin. Ganyan din naman, yung mahilig sa iced tea. Pagka may bagong edition ng iced tea, titikman. Bagong flavor ng kape, titikman. Bagong brand ng kape, titikman natin yan. May bagong bukas na ganito, tikman natin. It gives us happiness. Ano pa, mga kapatid? Marami yan. T-shirt, kukumpletuhin ng kulay. No? Iba-ibang koleksyon. No? Napapasaya tayo, pero sandali lamang. No?
Ganyan po ang nangyayari sa buhay ng tao. At marami pong mga bagay na pwedeng magpasaya sa atin, pero ang ending po nito ay wala po tayong makukuhang satisfaction kasi temporary nga po yung mga bagay na yan. Ano pa? Meron namang nagsasabi na pagka ako'y nakapag-asawa na, ako'y liligaya. Kaya tanungin nyo naman yung mga nakapag-asawa dito, kung totoo nga po yun. Ang sasabihin nila, hindi palagi. Dahil hindi araw-araw masaya ang buhay. No? Yung iba naman, sabi nila, pagka ako'y nakapagtapos ng pag-aaral, ako'y sasaya. Pagdating sa graduation, ang tawag doon ay officially unemployed. Sabi nila, graduate ka na. Sasabihin ngayon sa iyo na nanay mo, magtrabaho ka na. Yung dating masayang-masaya kang makakagraduate, kinabukasan, malulungkot ka na sa haba ng pila sa pag-a-apply ng trabaho. At ano sabi naman ng iba, magkatrabaho lang ako, ako'y sasaya na. Pagdating na sa trabaho, lagi ka namang napapaginitan. Lagi ka naman gino-duty sa gabi o di kaya sa weekend. So, ang ending mo ay sasaya ka sandali, kinabukasan, lulungkot ka na naman. Meron naman sabi nila na pagka nakuha ko na yung pwestong gusto ko sa trabaho, ako'y na-promote, sasaya na ako. 10 years na siya sa trabaho, hindi pa siya na-promote. Ang tagal bago niya ma-achieve ang happiness. Meron naman, sabi niya, pagka ako'y nagkabahay na, sarili ko ng bahay, nabayaran mo na ito, ako'y sasaya. Noong magkaroon siya ng bahay, nagkaroon siya ng kapitbahay na maingay, sabi niya, benta na natin itong bahay. Pagkatapos, meron naman po na sabi niya ay, kung ako'y magkakaroon ng magandang sasakyan, ako'y sasaya. Hindi na ako magkukumute. Kung ako'y kakain ng masarap na steak, ako'y sasaya. So, lahat yan, maraming basis kung paano pasayin ng tao. Pero lahat po ito, ang ending po nito ay frustration. Sabi nga po ni Abraham Lincoln, sabi niya po dito, most people are about as happy as they choose to be. Si Abraham Lincoln po, the famous President of the United States, ay dumaan po ng napakaraming hirap sa buhay. Sabi niya, ang kaligayahan daw po ng tao ay nakadepende itong sa paano niyang paraan, paliligayan yung sarili niya. Si Apostol Pablo, pinaligayan yung sarili niya, hindi sa ano pa mang bagay, kundi hindi sa kanyang relasyon sa ating Panginoon Yesus. At yan ang pupukusan natin sa umagang ito. Verse 11, sabi po dyan, sufficiency in the Savior, not in anything or circumstances. It's not about self-sufficiency, but sufficiency in Christ. Okay po ngayon ay magbabasa sa mga papanoorin nyo sa YouTube. Yung mga story, ang kanilang tinuturo ay self-satisfaction. Pero si Paul, it's beyond self-satisfaction. It's satisfaction in our Lord Jesus Christ. Ito po yung pinakamataas na level ng satisfaction. At yan ay pag-aaralan natin mamaya. Yan ay makikita natin sa verse 11. Kaya naman, yung taong walang sasakyan, he can say that I am happy waiting in this bus stop, dito sa jeepney na sinasakyan, o grab man yan. Kaya yung taong hindi kumakain ng steak, pwede niya sabihin, masarap ako dito, nasasarapan na ako dito sa pandesal na may palamang peanut butter. Just the same lang yan. Kayo man ay kumakain ng steak. Because my happiness doesn't depend on what we have. So kahit tuyo lang yan, kahit champurado lang yan, pwede mong pasayin ang sarili mo. Lagi nga sinasabi, simple joys, happy thoughts daw yan. Pero there is more than that because of our Lord Jesus Christ. Sabi nga po ay, it's not dependent in the person or anything. It is always dependent on our Lord Jesus Christ. Yung relationship po natin, yung pinakamataas na level ng kasiyahan ng isang Christian. Ngayon, dito po sa verse 12, there are 2 universities. Ano po yun? I have learned. Dalawa pong sinabi dyan. I have learned in what? In need. Yan po ang University of Poverty. Dumaan po tayo dyan. University of Adversary. May sakit ka. Wala kang panggastos. Nabaong ka sa utang. Yan po yung University of
adversary. Malungkot ka dahil hindi mo nakukuha yung gusto mo. Nag-aantay ka dahil ang tagal dumating nung pinapanalangin mo. University of Adversary. Yan namang isa, I know what it is to have plenty. University of Prosperity. Pagka ang tao po ay sagana, seldom he prays. Masira ang television, masira ang refrigerator, ang gagawin yan? Hindi naman nanalangin yan. Bibili yan. Yan po ang University of Prosperity. And sometimes yung taong marangya ang buhay, nasa kanya lahat. Sometimes yung pang malungkot na tao. Bakit? They seldom pray, they seldom depend on God. They depend much on their resources. Kaya sabi ni Pablo, naranasan ko na yan, to be plenty. Pero si Pablo, mas marami siyang natutunan doon sa University of Adversary. Bakit po? 3 times nalubugan ng barko. Pagkatapos, hinagupit ng 37 na beses. Pagkatapos, natuklaw ng ahas. Pagkatapos, binugbog. Pagkatapos, pinagbabato. And in everything, sabi niya rito, I have learned. May natutunan daw siya dito sa dalawang university. University of Adversity and then this University of Prosperity. At ang natutunan niya, the secret of being content. Ano daw yun? To be content in every situation. Palaging masaya. Ano man ang ulam, ano man ang kalagayan, ano man ang pangyayari sa kanyang buhay because of his relationship with the Savior. Whether well-fed, whether hungry, whether living in plenty or in want. Ito po yung highest level of contentment, mga kapatid. Kung tayo nakukontento dahil bago sapatos, okay din yan. Mahirap naman, bago na sapatos, malungkot ka pa. Sabi nga nung kaibigan ko, nag-uusap kami, nagdadrive akong bagong sasakyan. Sabi ko, parang akong ang saya ko i-drive itong bagong CRV, pero actually, second-hand yung CRV ko noon eh. Nakakulong, hindi. Nakakulong ko tuloy. Nasabi ko tuloy yung kausap ko tuloy. Hindi nga, nagdadrive ako. Nakakulong na po siya ngayon. Ay, nasabi ko na eh. Sabi niya sa akin, pagka naman ikaw, hindi ka pa nakontento dyan sa CRV mong bago na yan, pare, magkumpare kami. Huwag niyo na itanong, paano siya nakulong? Sabi niya sa akin, dapat magpa-psychiatric test ka na. Yan ang sabi niya sa akin. Test drive ko sa NLEX, nagdadrive kami, sinabay ko. Sabi ko, pare ka ako, sarap pala i-drive dito CRV, malayo-malayo sa kotse. Ang tangkad. Sabi niya, pag ikaw naman, hindi ka pa nasaya dyan sa CRV na yan, eh dapat magpa-psychiatric test ka na. Natawa ko. Because sometimes yung mga tao, nasa kanya na, may trabaho na, napasok na ng trabaho. Nagre-reklamo pa. Sabi niya, late naman ang sweldo rito. Nung wala naman siya trabaho, paano yung reklamo niya? Magkatrabaho lang ako. Ganyan ang tao. He doesn't find satisfaction with what we have. Pagka nagkaroon siya ng bisikleta, sabi niya, gusto ko NMAX naman. Pagka nagka-NMAX naman, ano gusto niya? Ha? Iba naman ang gusto niya, 4 wheels naman. So, ganyan ang tao, gusto niya. Never-ending upgrade. So, hindi titigil yan. Kailangan matutunan natin ito sa buhay. To be content in any and every situation. Ito po, meron pong mag-asawa. Ito pong mag-asawa na ito, 15 years ago, nagpunta ng Hawaii. Ang pangalan po nila ay si Mr. and Mrs. Chapman. Sila po ay Christian, itong mga mag-asawang ito. At nag-a-attend po sila sa Black Church sa Amerika. Pag sinabing Black Church, puro negro po yung umattend dito sa church nila. Ito si Mr. and Mrs. Chapman ay black people. So sabi ng mag-asawa, kinukwento nila doon sa kanilang pastor, punta tayo ng Hawaii kasi ito ay nasa bucket list nila. Matagal nilang pinag-iipunan. Itong mag-asawa ito gusto makarating sa Hawaii. Nung makarating ang mag-asawa sa Hawaii, nagdadrive po yung lalaki, yung babae po nagkukwento. Sabi niya, wow, ang ganda pala dito sa Hawaii. Yung sky ay blue. Yung mga puno, nalalaglag ang dahon, yung foliage, sabi niyang ganyan. At ang ganda tignan, pag summer, ng mga dahon sa tabing karsada. At nakikita ko, sabi ng babae, parang postcard, picture perfect itong Hawaii, sabi nitong babae. Kinukwento niya sa pastor nila pagbalik. Kasi kinumusta ng pastor, sabi ng pastor, kumusta yung trip niyo sa Hawaii? Sabi niya, parang postcard ng kapaligiran, sabi niya. Yung mga mag-asawa, yung mga couple, ay nag-holding hands sa beach.
At yung mga bata ay nagagawa ng sandcastle by the beach. At pagkatapos yung mga ibon ay lumilipad, pagkatapos daday, makakakuha sila ng isda. And everything seems to be perfect. Kaya nga lang, pastor, sabi niya, pagliko namin nung sasakyan doon sa may kanto, may nakita kaming isang tao. It was a homeless man. Alam niyo po yung homeless? Ito po yung mga parang taong grasa, yung mga nasa gilid ng kalye. And what it strikes me, sabi ng babae doon sa pastor nila, si Mrs. Chapman, huminto kami, sabi niya, kasi mayroong McDonald's na malapit. Itong lalaking ito, sabi niya, kakalkal ng basura. Pagkatapos, doon sa basurahan, nakakita siya ng may kagat na burger. Ginagawa nitong homeless man, pinapagpag niya. Napagpag niya yung dumi, pagpag ng pagpag. Dito meron din ganyan sa Tondo, di ba? Pagpag. Pero yung sa pagpag doon, niluluto pa Yan, niluluto nila, tapos bebenta ulit. Ito, ibang level na pagpag ito. Literal na pagpag. At this is a true story sa Hawaii. So, ang ginawa nitong inobserba ng dalawang mag-asawang Christian kung paano nila panunurin itong homeless man. Ang ginawa ng lalaki, pagkatapos ipagpag yung burger, alam niyo kung anong ginawa? Nag-pray! So sabi nitong mag-asawa, aba, Christian pa yata itong pagpag. So ang ginawa nila, bumili sila ng burger sa McDonald's. So, sabi na, bilan natin siya ng burger. At binigay nila ng burger at price at saka coke itong homeless man, itong pagpag. At nung ma-interview nila, ito palang taong ito ay Christian. So, happiness does not depend on circumstances. Kahit pala, pagpag na yung kinakain, pwede po palang magpasalamat kay Lord. Di ba? So, ang lesson po rito, it doesn't depend on the circumstances. Yung ating pagiging thankful. Kasi pwedeng maganda na yung buhay natin, yet, we can complain. Magko-complain pa tayo. May ulam na. Re-reklamo pa. So, yan po yung ini-explain po ni Apostol Pablo rito na point. Sabi niya rito, I have learned to be in need and I have learned to be what? To be full. Kailangan sagana at kasalatan. And not to depend on circumstances. Yan po ang sabi niya dyan. Pagkatapos, ito na po yung favorite verse. Here comes verse 13. Ang sabi po dyan, I can do all things through Christ who gives me strength. Si Jesus Christ daw po nagbibigay sa atin ng energy para maging kontento sa buhay. No? Without Jesus Christ, we cannot experience real contentment. Kailangan, kikilalanin muna natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, tatanggapin natin siya, iimbitahan natin siya sa ating buhay, magpapaligtas tayo sa Kanya, magiging anak niya tayo, at ang Panginoon Jesus naman ang ating magiging tagapagligtas. Kaya maraming tao sinasabi nila, hindi ko na kaya. Yes, that is true. Hindi mo na kaya kasi nag-iisa ka. Pero wala tayong madidinig na tao na hindi na namin kaya ng Panginoon Jesus itong aming problema. Once you include Jesus Christ in your problem, in your situation, everything becomes manageable. Halimbawa, may sakit ka. Mabigat ang iyong karamdaman. Hindi mo pwede sabihin na, kami na nga, aking Panginoon Jesus, ay hindi na namin kaya itong aking sakit. Alam niyo, Pastor, sabi ng isa, madali mo sabihin maging kontento sa buhay. Itong aking pinagdadaanan, iba ito Tambak ang aking utang. At pag titignan ko itong aking utang, parang umaakit ako sa Mount Everest, gano'ng kataas yung aking utang. At sabi naman po nitong isa, alam mo, Pastor, niya sinasabi mong happiness at contentment, hindi magtotoo yan Sabi niya, hindi niya totoo, merong gano'n, nagkukontrahan. Sabi ng isang member, madali sabihin ng happiness at contentment. Pero kung kamamatay ng iyong mahal sa buhay, yung first Christmas, yung first birthday, yung first anniversary, wala siya dyan. Mabigat siya, Pastor. Sabi niya doon sa pastor na nag-aaral ng contentment. Sabi ng pastor sa kanya, bibigyan kita ng award. Sabi ng babae, bakit ang award niya, Pastor?
best actor. Kasi sabi niya, hindi mo kinoconsider si Jesus Christ, kaya ganyan ang iyong hugot. Best in hugot daw, sabi ng pastor. Itong siyempre, pinagsabihan niya, may irita yan eh. Ikaw naman, pastor, ini-invalidate mo itong aking pakiramdam eh. But one thing we know, that is true. Kasi nakadepende ang ating pananaw sa buhay sa ating Panginoon Jesus. Sabi nga nung madalas natin nadidinig, we can view a glass of water as half full or half empty. Pagkakasama si Jesus Christ, kahit kalahati lang yung laman ng baso mo, magpapasalamat ka kasi half full na yan. Pagka naman si Jesus Christ hindi mo kasama, ang lagi tingin mo kulang yung laman ng baso. That's how contentment works. Ganyan po yan. Kaya everything, maiibang yung pananaw sa buhay once you have Jesus Christ. At si Jesus Christ po ang susi sa true happiness in life. Our Savior. Kaya ngayon, bawa dito, ako naka-jacket ako, medyo mainit po yung aircon. Jacket, lalo na kayo dyan, hindi kayo jacket, hindi kayo gano'ng init. Imagine mo, pag inalis ko itong jacket na ito, magkaging magkapantay na po tayo, di ba? Kapantay na tayo, quits na. Pantay na tayo ng nararamdaman. Imagine niyo kapatid, mawala lahat yung aircon na yan. Wala pong tatagal siguro dito. Kahit 10 minutes sa atin, mga kapatid. That's how we view life. Di ba? Ano po natin titignan ng buhay? Either half full, yung baso, or half empty. No? Kaya ganyan po yan. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ. Bakit? Si Jesus Christ po ang magbibigay sa atin ng energy at ng lakas para tayo maging kontento sa buhay. Kaya kung tayo dito sa buhay, napuprostrate tayo, meron tayong gusto. Relasyon, sasakyan, bahay, trabaho, marami tayong gusto para tayo lumigaya. Kausapin natin si Jesus Christ. Sabihin natin, Lord, help me to become happy with what I have. At gagarantihan po yan ng Panginoon. Sasaya po tayo with what we have. And one thing more, ito pong bonus dito. Yung last verse. Ito pong paborito ng mga tao eh. Wala pong masama kung i-bless tayo ng Panginoon. Why not? Pero ito pong pinakamaganda yung verse 19. Alam niyo yung susi dyan? Yung verse 19. Ano yung sabi sa 19? And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Yan naman po pala ang pinakamaganda dyan. Kasi paano ka naman sasaya kung lagi ka na lang kapos? Kasi Pablo, hindi naman niya sinabing, I have learned with the University of Poverty. Hindi lang doon. Kasi ang buhay natin dito, hindi lang puro poverty. Meron din University of Prosperity. At ang secret, sinabi ni Pablo dito sa last verse. Anong sabi niya? And my God will meet. Ito pong bilugan natin yung word na all. Baka ang gusto niya lang, some, few. Ito po, ang sabi rito, all your needs, according to whom? To the riches of His glory that is in Christ Jesus. Gusto mong malagwa? Gusto mong makuha yung pangarap mo dito sa buhay na ito? Lapitan natin si Jesus Christ. Paano? Paano kapatid? Paano ibibigay ng Panginoon ang aking pangangailangan? Ano ba requirements niya dyan? Yan ba'y automatic? Pag nag-pray ako, bibigay niya na. Ang solution po dyan ay nasa verse 14 to 18. Kinukwento po ni Apostol Pablo yung condition po ng mga taga-Pilipos. Itong mga taga-Philippians po, mga kapatid, they are the poorest church doon sa kanilang time. Sila po pinakamahirap na church sa nung kanilang time. But, nung ang Apostol Pablo ay kumuha ng donation papunta sa Macedonia, ito pong church na ito nag-volunteer. They supported the ministry and Paul is so appreciative of that. At dahil po doon, mga kapatid, ano pong sinukli ng Panginoon? And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Mahirap na church, nag-contribute, hindi pinagkulang ng Panginoon ang kanilang pangangailangan sa buhay. And that is the secret kung gusto nating umalago ang ating buhay dito pa man. We must sow before we reap. Magtanim muna tayo sa gawain ng Panginoon. Yan po ang sinasabi ng verse 14, verse 15, verse 16, verse 17, verse 18, and then we arrive at verse 19. Ano po? Apakaganda po yun itong talatang ito.
And my God will meet all your needs in accordance with His riches of His glory in Christ Jesus. Gusto natin ng blessing? Mabigat ba yan sa ating Panginoon? Hindi. Ito po ang sabi niya. I can do that. All. Hindi po sinabi ng Panginoon na some, when we speak of all, hindi lang po pera yan. Pwede kanyang bigyan ng mahimbing na tulong. Pwede kanyang bigyan ng magandang trabaho. Pwede kanyang i-promote sa trabaho. Pwede kanyang bigyan ng malusog na katawan. Pwede kanyang bigyan din ng salapi. Anything that He wants to give to you, He can do it because our God is rich. Ang Diyos po natin, mayaman to eh. Kaya niyang bulungan yung boss mo na i-promote mo si kapatid na gudo. Halimbawa, tatrabaho si kapatid ng gudo. Bigyan mo ng pabor itong anak ko. He can do that. He can do that. Kayang-kayang gawin ng Panginoon niya. Madaling-madali sa Panginoon. But there is a requirement. You must join our Lord Jesus Christ in His work. Ando po sa 14, 15, 16 ang solusyon. At gusto lang po natin sometimes is to have this. Pero ang key verse po ay nandun sa sumusunod ng mga talata. And with that, we will experience true happiness, real contentment in life na na-experience ni Paul as a secret. Ito po yung secret eh. Sometimes we are looking for material things to be happy. Sometimes we are looking happiness sa relationship. Sometimes we are looking happiness with what we have, with what we don't have. But the real secret is in Christ Jesus, who is our provider. Palakpakan po natin ating Panginoon.